Magandang hapon po sa ating lahat. Konnichiwa. Mukhang nakasweater pa kayo. Ibig sabihin, hindi pa masyadong mainit dyan. So, papasok na ang summer. Ang ating pong gospel ngayon ay patungkol sa pinakahuling utos ng Diyos bago siya umakyat sa langit, bago siya namatay. Ang ebanghelyo kasi natin ngayon, siya yung nagpapaalam na. Yan, namamaalam na kasi pupunta na siya sa krus at siya ay babalik na sa ating Diyos sa langit. Kaya naghahabilin na siya. Meron isang kasabihan, quote, "They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel." Ulitin ko. They may forget what you said, makalimutan siguro nila ang yung sinabi, but they will never forget how you made them feel. Hindi nila makakalimutan kung paano nila nadama ang ginawa mo sa kanila. Mayroong isang kwento na kung saan isang estranghero ang pumunta sa isang simbahan na maliit. Pagpasok niya doon ay binati siya ng isang miyembro ng simbahan at daman-daman niya nakita niya yung ngiti sa labi ng bumati, pinapasok siya, pinaupo siya at inasikaso. At dito ay naramdaman niya yung warm welcome. At mula noon ay pabalik-balik na siya sa simbahan. Di man siguro nagsalita yung nag-welcome sa kanya, pero yung ngiti, yung pag-akay sa kanya sa loob, naramdaman niya na siya ay tanggap na tanggap sa simbahan. Kaya siya ay bumabalik. Ako man, nung ako ay nag-attend ng Life in the Spirit seminar first time, ay talagang bagsak na bagsak ako noon. Wala na yung aking pag-asa. Kaya napadaan lang ako doon sa community natin sa Love Flock sa Manila. Di ko pa alam ang Love Flock pala yon. Pero yung pag-akay ng yung mga ushers, pag-akay sa akin sa loob, nilagyan ako ng ID, hinawakan yung aking kamay, inakbayan, at pinapasok doon sa loob ng oratory, ay hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Bakit? Dahil naramdaman ko yung pagtanggap. Nakalimutan ko nga na mayroon akong problema nung panahon na yon kasi nakapokus ako doon sa mga napakagandang nagawa ng mga ushers sa community. Yung ebanghelyo natin ay nagpapaalala sa atin na ang pinakahuling habilin ng ating Diyos ay patungkol sa pagmamahal. Pagmamahal na kahit hindi ka magsalita ay nararamdaman mo. Parang yung magnobya, kahit hindi magsalita yan, magtitigan lang. Daman-daman na yung pagmamahal ng bawat isa. Sa ebanghelyo natin ngayon ay makita natin na si Jesus ay matapos niyang hugasan ang paa ng mga alagad. Sa Last Supper, di ba? Hinugasan niya yung mga paa ng mga alagad. At kasama dito si Judas. At pagkatapos nun, si Judas ay umalis. So makita natin dito yung pagmamahal ng Diyos na kahit alam ng Diyos na ibibitray siya ni Judas, hinugasan pa rin niya yung paa niya. At kahit alam na rin ni Jesus na siya ay papunta na doon sa krus ng kamatayan, ay hindi siya nag-focus doon sa mararanasan niya, siguro yung kanyang pagdadaanan, kundi nag-focus siya doon sa pagmamahal. Kumbaga, ang pagmamahal ang naging kinapitan niya para magawa niya pa rin ang pinapagawang misyon ng Diyos sa kanya, yung sakripisyo. At nagawa niya pa rin hugasan ang paa ng mga alagad. Kaya nga, sabi niya, ang makita natin dito, ang inahabilin niya na bandang huli ay makikilala kayo na aking mga alagad kung kayo ay magmamahalan. Mag-ibigan kayo. Sabi niya, love one another so that they will know that you are my disciples. Love one another as I have loved you.
Yan. So, pinakita muna ng Diyos paano magmahal. Hinugasan yung paa, nagpagaling, pinadama niya kung paano maglingkod, maging humble, para meron tayong basihan sa pagmamahal. Basihan sa pagmamahal. Sa Ebanghelyo ngayon natin, yung reflection natin, mas maganda lagyan natin ng acronym para tatandaan natin. Ang acronym ay may 4 na letra. Yun na ring pagmamahal, yung love. L-O-V-E. Love. L-O-V-E. So, yung unang letra ay stands for look like Jesus in how you love. Sa ating pagmamahal, maging katulad tayo ni Jesus. Look like Jesus. L. Yung O ay open your heart to forgive. Buksan natin ang ating puso para magpatawad. Yung V, we need to value every person's dignity. Yung dignidad ng isang tao. Ang bigyan natin ng halaga. Value. At E ay we need to express love in small daily acts. Yung mga kahit malit na bagay, pamamaraan, na ipabadama natin ang pagmamahal. So, isa-isahin natin para mabigyan natin ng diin. Maunawaan natin. Simulan natin sa letrang L. Parang bingo, no? Letrang L. L, look like Jesus in how you love. Mahirap pagmahal, sa totoo lang. Kung minsan tayo ay mayabang lang, pwede kitang mamahalin kita. Pero pagdating na ng pagsubok, ayaw ko na. Tayo ay umiiwas na, umaayaw na. Yan. Pag lumawas na yung totoong ugali, nagkasama na kayo sa isang bahay, wala na. Away na, ayaw ko na. Yan. Wala na yung pagmamahal, nakalimutan na. So, but Jesus showed love through action. Pinakita ng Diyos na ang pagmamahal ay sa paggawa, sa paglilingkod, sa pagpapagaling, sa mga nagbibigay buhay, sa mga nawawalan na ng buhay. Yun ang paraan ng Diyos. Sabi niya kasi, love the way I love. Kung paano siya nagmahal, ganun din ang dapat tularan natin. Hindi yung love na yung sabi ko kanina, yung para sa atin lang. Kundi, yung pagmamahal na kung paano nagmahal ang Diyos. Isang kababaang loob, isang sakripisyo. Kung hindi ka nagsasakripisyo sa yung pagmamahal, ay baka hindi mo na i-express yung totoong pagmamahal ng Diyos. Kung wala kang kababaang loob na gawin ang isang bagay, hindi mo naibabadama yung pagmamahal. Sa trabaho na lang. Pag hindi mo mahal yung trabaho mo, ay nagrereklamo ka. Pag hindi mo mahal yung trabaho mo, ay bigat na bigat ka. Subukan mong mahalin at gagaan ang lahat. Na kahit mahirap gumising sa umaga, gigising ka dahil sa pagmamahal. Katulad ng isang ina, diba? Susubo mo na lang, pero dahil mahal mo yung anak mo, ibibigay mo pa rin sa kanya. Kahit gutom na gutom ka na. Kahit ayaw mong, hanggat maaari ay para sa iyo na lang, pero ibibigay mo pa rin. Ganun ang pagmamahal na kagaya ng Diyos. Ibibigay mo, susubo mo na nga lang, ibibigay mo pa. Yung kabutihan na kahit ikaw ay, ibig sabihin, sinasaktan sa salita o sa mga gawa, ay nandun pa rin yung pinapakita mo pa rin yung pagmamahal. Yung ginawa ng Diyos na sa krus siya ay nagsakripisyo, ay nagbigay ng yung glorification sa Diyos. Hindi dahil sa krus, kundi dahil sa pagmamahal. Nagbigay ng kapurihan sa Diyos ang kanyang pagsasakripisyo sa krus. Hindi dahil sa sakripisyo, sa kahirapan na pinagdaanan niya, sa kamatayan, kundi dahil nagdesisyon siya na magmahal. Nagdesisyon siya na magmahal. Sa katikisim natin, sa simbahan, sabi, love is the mark of a Christian. So, ang tatak ng isang Kristiyano ay
pagmamahal. Yan. Tatak ng isang alagad ng Diyos ay pagmamahal. Ang totoong pagmamahal ay naibibigay natin yung kahit na masakit sa atin. Sabi nga, malala ko yung isang kwento ng isang nurse dito sa Amerika na binibigay niya yung pag-aalaga sa isang homeless, kasi dito sa Amerika maraming homeless. Alam niyo, mga homeless ay kung minsan may mga adik-adik na homeless, may mga marumi, mabaho. Pero nung nakita niyang papasok yung homeless sa ospital, talagang inarugan niya, inalagaan niya. Binigyan niya yung lunas na kailangan niya hanggang siya ay maratay sa higaan. Talagang binuhos niya yung oras, lakas at panahon niya doon sa homeless person. At tinanong siya, bakit mo ginagawa yan? Di ba? Delikado yan. Baka may sakit o ang baho-baho niya. Ba't mo kailangang gawin yan? Sabi ng nurse, ginagawa ito kasi nakikita ko si Jesus sa kanya. Nakikita ko because I see Jesus in him. Tayo ba, pag may mga tao na yung bang nakikita natin na may pangangailangan, nakikita ba natin si Jesus? Yan, nakikita ba natin si Jesus? Malimit ang Diyos, nakadisguise. Kung minsan hindi siya yung maayos na tignan o hindi siya malinis. Baka may sakit pa nga. Pero minsan dapat hanapin natin si Jesus lagi. Dahil pag nakita natin si Jesus, nagagawa natin yung pagmamahal na dapat ibigay ng Diyos. Sabi nga, yung tingin natin sa ibang tao ay dapat, kung ikaw si Jesus, ano yung tingin mo sa isang tao? Kinukutya mo ba? Binabaw mo ba? Chinichismis mo ba? Sinisiraan mo ba? Kung anong tingin ni Jesus sa ibang tao, yun dapat ang tingin natin dahil na doon bumubuhos yung pagmamahal. Pangalawa ay yung letrang O. O means open your heart to forgive. Bukas ba ang puso natin sa pagpapatawad? Sabi ko kanina, hinugasan pa rin ni Jesus ang paa ni Judas. Kahit alam niyang ipagkakanulo siya. Hinugasan niya pa rin. Dahil sa pagmamahal. Dahil bukas ang kanyang puso na magpatawad. Pero mo, di pa ginagawa ni Judas yung kanyang gagawin, ay pinatawad na siya ng Diyos. Na hindi alam ni Judas na pinatawad na. So, kahit tayo man, hindi pa natin ginagawa yung pagkakasala at pagkukulang natin, pinapatawad na tayo ng Diyos. Ang gagawin lang natin ay aminin, gagawin lang natin ay magbalik loob sa Diyos. Yun lang naman ang hinihintay niya sa atin. So, dapat bukas ang puso natin lagi magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Forgiveness, sabi nga, is love tested in hardship. Pag may mga pagsubok na naranasan sa isang relasyon at hindi natin naibigay yung kapatawaran, ay doon bumagsak yung ating pagmamahal, yung love natin. Sa katekismo natin, sabi nga, forgiveness is love's greatest proof. Doon nakikita ang totoong pagmamahal. Yung totoong proof na nagmamahal ka talaga. Dahil yung puso mo ay bukas na tanggapin anuman ang katauhan ng isang tao. Sa community natin, marami kong experience na marami ang nawawala dahil sa unforgiveness. Siyempre, di mo maiwasan na ang bawat isa sa atin may nagkulang habang naglilingkod sa loob ng community. Pero pagdating na dun sa pagkukulang, hindi na nakayanan na tanggapin. Hindi na sila nagkikibuan sa loob ng community. Hindi na sila nagpapansinan. Pagdating ng peace be with you, iba na yung tinitignan. hindi na makatingin ng diretsyo.
Parang nabali na yung leeg niya na doon na lang na hindi na mailiko. dahil yung hindi bukas ang puso na magpatawad. Pag hindi ka pa naman nagpatawad, ang bigat ng buhay, ang bigat ng hindi ka makapaglingkod ng maayos kung hindi ka nagpapatawad. Kung nandun yung tampo o galit mo sa ibang tao. So, ang isa sinusubukan ng Diyos sa atin, unang-una ay yung pakikisalamuhan natin sa loob ng community natin. Kung kaya mo nang patawarin yung mga kapatid natin sa community, sa mga pagkukulang nila, ay mas madaling naipapadamo ang pagmamahal. At nagagawa mo ito dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Hindi ginagawa mo ito hindi para sa iyo, kundi ang pagmamahal, ang pagpapatawad na binibigay mo ay dahil mahal mo ang Diyos. Naalala ko yung isang kwento na ang kanyang kapatid ay ninakaw yung pera ng kanyang kapatid. Ninakaw ng kapatid niya at naglayas. So nasaktan ang kapatid niyang ito na ninakawan. At ilang taon ang nakaraan, kanya ring napatawad yung kanyang kapatid. At nung bumalik yung kanyang kapatid ay nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon ng kagalingan. So napaka-importante yung pagpapatawad. Lalo sa pamilya, di ba? May mga kapatid tayo na kuminsan ayaw na tayong kausapin dahil sa konting pagkakamali. Minsan nga yung kapatid mo, hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Yung kapatid mo, kahit mag-sorry ka, hindi ka pinapansin. Anong gagawin mo? Makikisabay ka ba na magalit sa kanya? Well, tayo ay inasahan ng Diyos na handa tayong magpatawad. Kung hindi tinatanggap yung ating pag-sorry o paghingi ng tawad, ay tuloy pa rin yung ating paglilingkod. Pero hintayin natin na dumating yung kapatawaran na ibibigay sa atin. Pero tayo ay handang magpatawad sa mga pagkukulang o pagkakasala ng ibang tao. Letrang V, L-O-V, we need to value every person's dignity. Bigyan natin ng halaga ang bawat yung dignidad ng isang tao. Ang bawat isa sa atin ay in God's image, sabi nga. We were made in God's image. Na dapat hindi natin ini-ignore. Hindi natin binababa ang ibang tao. Human dignity reflects God. Isipin natin lagi, pag tinitingnan natin ibang tao, ay ang Diyos mismo. Dahil ito yung dignidad na binigay ng Diyos sa atin. Yung value na binigay niya sa bawat isa sa atin. Maalala ko isang kwento na isang estudyante na mayroong autism ay inihalo doon sa mga normal na mga sa klase. Dito sa Amerika kasi pag special child ka, may tendency na ihalo ka doon sa mga normal na mga bata. Kaya mapapasama ka doon. So, hindi ka man siguro ganun ka advance ng talino, pero isasama ka, i-merge ka doon. At merong isa na autism inihalo sa isang classroom. At merong isa na lumapit sa kanya, nakaklase niya, na yung bang binigyan siya ng importansya. Sabi niya, tinanong yung may autism, anong naramdaman mo nung ikaw ay nilapitan ng klase mo? Sabi niya, he saw me when no one else did. Yung bang, nung walang pumapansin sa kanya, merong isang tao na nakapansin sa kanya, kaya nagkaroon siya ng confidence sa loob ng eskwelahan. So, ganoon din tayo. Kung minsan, sa community natin, sabi nga, may mga dumarating na bago. Pag may bago, binibigyan ba natin ng importansya?
kinakausap ba natin, kinukumusta ba natin, o pinapabayaan lang natin sa isang tabi. Kasi importante sa atin yung maramdaman na sila ay tanggap. Sa simbahan kasi natin, hindi naman yung kaya nawawala o maalis yung mga miyembro sa simbahan, hindi dahil sa doktrina. Karamihan ay sila ay umalis dahil sila ay hinuhusgahan. Nararamdaman nila yung paghuhusga ng miyembro ng simbahan o ng community. Pero kung nararamdaman nila na sila ay tanggap despite of yung mga weaknesses nila o kahinaan nila, then magbabalik-balik sila sa community natin. Hindi sila mawawala dahil naramdaman nila yung pagmamahal. Yung bagong membro sa community ay yung pagwe-welcome mo ay talagang feel na feel, sabi nga, feel na feel, dahil maitatatak sa isipan nila na ang community na ito ay mapagmahal. Yan. Doon yung sinasabi ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon na everyone will know that you are my disciples if you love one another. Magandang example din sa isang pamilya, diba? Sa isang pamilya. Kung paano natin tinatanggap ang bisita. Pag naramdaman ng bisita na welcome siya at walang naramdaman na parang tinutulak natin siyang umalis na o huwag nating pansinin o ganyan, ay siguradong yung experience niya sa pamilya natin na hindi nila makalimutan. Ako may experience ako sa community na hindi ko makalimutan sa inyo, sa Ina. Nung ako'y paalis na hindi ko makalimutan. Nung inatid ako nila Sister Sonia doon sa bus, si Sister Bina, na gabi na noon. At nakihintay sila sa akin habang hinintay ko yung bus na magsasakyan ko from Ina to Tokyo. At habang ako'y paalis, ay nandun sila na nalulungkot dahil paalis na. Last day ko na yata yun nung time na yon. At nung ako'y nasa bus, nakita ko sila na yung iba ay nangingilid na ng luha. Pero sa isipan ko, hindi ko makalimutan dahil ramdam ko yung pagmamahal ng community. Maaring wala yung iba, pero ramdam ko yung pagmamahal ng community. So ganun ang sinasabi ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon, na everyone will know that you are my disciples if you love one another. So importante sa community natin, paano natin ipadama yung pagmamahal natin. Sabi ko nga lagi, linggo lang yung bakasyon natin. Sa buong linggo, busy tayo sa iba't ibang activities natin. May nagtatrabaho, busy sa kanyang boss, busy sa kanyang amo, may nagnenegosyo, busy sa kanyang negosyo. Pero meron yung talagang 6 na araw kang, sabi na natin, nagsasakripisyo. Na wala kang kausap, lalo dyan sa Japan, kung minsan mahirap may kausap. Ang inaasahan mo na lang, linggo na lang na magkita-kita kayo dyan, magkita-kita tayo para may express naman yung nararamdaman mo. Meron ba tayong time na makinig? Meron ba tayong time na yung bang magbigyan ng bawat isa ng panahon para naman maramdaman ng bawat isa ang pagmamahal. Isa pa yung pag may mga member tayo na hindi na natin nakikita, kinukumusta ba natin sila? Kahit tawag lang, kumusta ka na sister? Hindi mo na kailangang sabihin na bumalik ka na, hindi na. Kumusta lang? Kumusta ang buhay? Okay ka ba dyan? Yan. So, labas tayo minsan. Malaking bagay yun sa isang tao kasi dito nila maramdaman ang community ay isang pamilya. So we need to value everyone's dignity, sabi nga. Everyone's dignity. Pang-apat, letter E, sa love, L-O-V-E, we need to express love in small daily acts.
Alala ko yung isang babae na nagde-deliver ng pagkain weekly sa kanyang kapitbahay. Every Sunday lang. Pero hindi niya makalimutan yung hindi makalimutan ng kapitbahay niya yung ginagawa niya na every Sunday. Parang kayo siguro yung ginagawa niya every Sunday. Iba sa atin, nagdadala ng pagkain. Yun lang yung paraan para hindi tayo, yung bang express mo yung love mo in small daily acts, sabi nga. Yung isang elder natin sa Canada, kausap ko isang araw. Sabi niya, Brad, alam mo yung kapitbahay namin? Yung isang kapitbahay namin, kwento ay, yung kapitbahay niya ay inaalagaan niya yung matanda. Dahil wala nang ibang kamag-anak, dahil matanda na, binibigyan niya ng time, binibisita niya, pinapakain niya, binibilihan niya ng mga grocery, ganyan. Pero alam mo, Brad, nung namatay siya, pinamanahan siya ng 100,000 na Canadian dollar. Wow, sabi ko, ang laki nun ah. Oo, dahil isinama sa last will testament niya. Dahil naramdaman nung neighbor kung paano siya binigyan ng importansya. So tayo man ay hinihikayat ng Diyos na we need to express our love in small daily acts. Small daily acts. Love is not always loud. Hindi laging kailangang ipagkalat mo, pagyabang mo. Small acts natin of love ay dapat ginagawa natin. Small sacrifices, sabi nga, reflect God's heart. Na ipapakita natin ang Diyos sa mga gawa natin. So, ito yung magandang paalala ng Diyos sa atin. Na huling paalala sa atin bago siya bumalik ay pagmamahal. Magmahalan kayo. Mag-ibigan kayo. Sa community natin, mag-ibigan kayo. Ano man yung mga galit natin, mga tampo-tampo natin, mga tampururot natin, bigyan na natin sa Diyos. Huwag yun ang magiging dala natin sa ating paglilingkod. Pakita natin kung paano, kahit na ang Diyos ay tinutuligsa, sinisiraan o anuman, pinadama niya pa rin yung pagmamahal. Pinadama pa rin niya yung pagmamahal. Kaya mga kapatid, ito yung reflection natin sa araw na ito na kailangang ipadama natin. When there is love, there is life. Sabi nga, when there is love, there is life. Sa pamilya na lang, kung walang pagmamahalan, walang buhay ang pamilya. Makita mo ang isang pamilya na walang buhay kung makita mo hindi mo nararamdaman ang pagmamahal sa loob ng pamilya. So, tayo na nakikinig sa salita ng Diyos, maganda, simulan natin sa pamilya natin, sa mga relasyon natin, sa trabaho natin, na ipadama ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. So, love, L-O-V-E, look like Jesus in how you love. Sa pagmamahal natin, maging katulad tayo ni Jesus sa kanyang pagmamahal. O, open our heart to forgive. Buksan natin ang puso natin. Magpatawad tayo. V, value. We need to value every person's dignity. Pahalagan natin ang dignidad ng bawat isa. E, we need to express love in small daily acts. Our Christian identity is revealed not by words, but by love in action, sabi nga. When we love this way, people will not only know that we are Christians, but they will experience Christ Himself. Yun ang importante. Yung ginagawa ba natin, na-experience ba nila si Kristo? Yun siguro ang pagnilayan natin. Yung ginagawa ko ba, yung paglilingkod ko ba sa community, na-experience ba nila si Kristo? Nakikita ba nila ang pagmamahal ng Diyos? Sa pamilya natin,
na-experience ba nila si Kristo, ang Diyos, si Jesus? Kasi nakakahiya na sa community lang tayo mabait, sa community lang tayo nagmamahalan. Pero pag uwi sa bahay, sigaw dito, sigaw dyan, o galit dito, galit dyan. Wala na yung pasensya. Wala na yung bunga ng Espiritu Santo. Kaya ako man, lagi yun ang pinang-check ko sa aking sarili. Marunong akong magbahagi ng salita ng Diyos. Pero nagagawa ko ba in action sa pamilya ko lalo na? Yun ang aking laging chinecheck sa aking sarili. Kasi kung hindi, nakakahiya lang. Nakakahiya ako sa Diyos. In a community, show love so that other people will be attracted sa community natin. Gusto ninyong dumami ang membro ng community? Love one another muna sa loob. Malala ko yung unang mga Kristiyano, yung mga time ng mga Romano, mga ganyan, mga Jews na radikal na galit kay Jesus. Alam niyo ba na tinatago pala nila noon, yung mga sumusunod kay Jesus, tinatago nila yung kanilang community underground. At takot sila kasi sila ipapatayin. Pero nagtataka yung mga Romano at mga Hudyo dahil nakikita nila yung pagmamahalan ng ibang tao. Sabi, ano bang nangyayari sa mga taong yan? Bakit ganun na lamang ang pagmamahal nila sa bawat isa? Bakit ganun na lamang sila kadikit sa bawat isa? Bakit ganun na lang yung kabutihan nila sa bawat isa? Kaya ganun din dahil sinusunod nila si Jesus. Tayo ngayon ay ganun din ang dapat gawin natin sa community natin. Bayaan yung magtaka ang ibang tao. Magtaka ang mga nasa labas ng ating community. Makita nila na close ang community natin sa ating relasyon, yung pagmamahalan. So mga kapatid, ito yung ang napakagandang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. So let's close this with a short prayer. Pikit po natin ang ating mga mata sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat po sa pagtuturo mong muli sa amin kung paano magmahal. Na may pagpapasensya, may awa, may galak, at tulungan mo kaming magpatawad, tulungan mo kaming maglingkod, at makita ang ibang tao through your eyes, see others through your eyes. Makita namin kung gaano mo tinitignan ibang tao. Nawa ang buhay namin ay maging reflection, buhay na makita ka sa yung pagmamahal mo true sa amin. Nawa may makita nila ikaw sa katauhan namin. Para makita ng mundo, makita ng iba na kung sino ka sa aming buhay. Lord, thank you for this wonderful reminder. Thank you for the blessings. Lahat ng ito, Ama, ay aming pinapasalamatan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ang Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.